Column po naman ni Jaris Bondok. Ang title nito, Malacanang continues to scam us 92 million PhilHealth members. Ito ho yung mga kwentada na pinag-uusapan po natin at ang utang sa atin ng gobyerno para po sa ating pangangailangan medical. Ito ho, napakainam pong ipaliwanag nito, no, para ho na talaga natin mabaon sa ating isipan ito hong malaking pagkukulang na ito ng ating pong estado. Tunghayan natin itong budget. Ayan, kasi Na lagi nagmamadali sa tagal haba ng panahon, talagang tayo ay nagugulat na nagmamadali sila. Lagi. Pag patapos na yung 2026, doon nila raratratin yan. Oo, sige ho. Ang Kongreso, bakit ba lagi nagmamadali? Para bagang napaka-busy nila, no? May mga masisipag, may mga nagpapagal, may mga talaga naghihimay-himay, pero ilan lamang sila. Alright. Nagkaroon po ng pagbabago sa DPWH budget. Mas binawasan pa daw po in the Senate, no? Ito po ay binawasan pa ng karagdagang 54 billion pesos. Pero saan nila dinala? Saan nila ibinigay? Hindi pa rin po sa PhilHealth. Hindi pa rin po eksaktamente sa PhilHealth. Chinachanin nila itong PhilHealth na to eh. Sorry talaga mag-iisip ka dito, parang may something, di ba? Kung bakit ayaw nila na ang mga middle class, lalo na, ay makinabang sa PhilHealth. Paying members tulad natin. Yung mga direct contributors. Oo, tayong mga nag-aambag mismo na chani lang ang natatanggap sa PhilHealth budget. Opo. Ipinagmamalaki po nila na naman, binigyan ng education sector. Nagdagdag sila ng 91.24 billion para na naman daw po sa 24,000 new classrooms. Hindi matapos-tapos yung classrooms na yan, ha? Opo. Sino po gagawa na naman ito? DPWH na naman po ba? Dito ho sa sinasabi na mga reformang gusto ho mangyari ng ating presidente bilang patunay daw ho sa kanilang sinseridad na nais nilang ayusin itong bugok at bulok na sistema sa ating gobyerno. May mga sinasabi siyang priority bills. Sana po masama dyan yung panukala sa column ni Buchanko. Oo, ang title ng column ni Buchanko ay Abolish Congress. Wala naman ako nabasa. Nakasama ito sa panukala. Pero dami natuwa. Hindi naman nila alam na baka naman another PR na naman ba iyan? Abolish Congress. Maganda rin dito ang Ito sa tingin mo, papasa? Hindi lang ito ho. Na magpapanukala nito. Hindi kaya panahon na para ho i-abolish ito at magtatagpo ng bago. Kasi nga, it's not working. As a matter of fact, it's been a corruption factory. Di po ba? Marami po ang naganap, ha? Sa LEDAC daw po, pinag-usapan yung... Ito yung mga pinag-uusapan. Okay. Ayon po kahapon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihiling ng Pangulo sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng, isa-isahin po natin yan, trending po ito kahapon, Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, kasama rin ang Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Aba, ako'y nagbabasa ng mga posts ng aking mga kakilala sa Facebook at may mga nag-share ang sabi nung iba, kahit daw yata hindi sila loyalista dahil daw dito sa nais ng Pangulo na bigyang prioridad ang mga bill na ito ay magiging loyalista sila. Tapos may mga nagpapasalamat pa sa mga DDS na salamat sa kanila, sila ang dahilan daw kung bakit si President Marcos ang Pangulo ngayon. Pero ikaw ba, partner? Baka na naman sabihin, ikaw, yan na nga iyan wala na kayong makitang tama. Ito lang sa akin, ha? Okay. Number 1, may kasabihan po, may kanta si Paulino da Costa. Wow. I-google niyo ho. Anong title? Seeing is believing. Alright. Ngayon, di ba, hindi naman maitatanggi. Kadalasan, iba ang ginagawa sa sinasabi. Diba? Kaya please, baka naman pwede, huwag tayong na naman agad-agad maniniwala, ha? Diba nabudol na kayo? Oo. This is ridiculous. Nabudol na kayo eh. So medyo dapat magtanda na po tayo. Oo, huwag tayong agad-agad papalakpak. Hindi po ba? Kasi ngayong panahong ito, lahat na gagawin para magpabida. Kasi hindi maitatanggi,
yumayanig na ngayon sila. Mga kapatid, huwag ko tayong magpakatanga. Mga kapatid, huwag ko tayong basta-basta maniniwala. Kasi magandang halimbawa dito, ICI, girl. Di ba nung sinasabi, gagawa ng independent commission, mag-iimbestiga para mapanagot ang dapat managot, makasuhan ang mga dapat makasuhan, makulong ang dapat na makulong, ICI, bumuo ng ICI. After 3 months, ano ang sabi ng Babe Singson? Para kaming mga pinasubong sundalo na sumabak sa gera na walang bala. Nakita ho ninyo? Lumabas ang katotohanan na bumuo ng ICI, hindi talaga para magkaroon ng transparent at malalimang investigasyon para lamang makontrol ang narrative, ang mga kwento, and hindi talaga makapag-imbestiga kasi wala naman pong suportang ibinigay. Dito po sa usaping manukalang ito, girl, ano ang laging katwiran po ng Malacanang? Congress is an independent body. Ang Kongreso ay hindi maaaring panghimasukan ng Pangulo. Ang Kongreso dapat po pinababayaan sa kanila pong kapangyarihan. So dito po, ito po ay mungkahi na i-prioritize lang. Yan. So kapag hindi ito natupad, ang salag dito, walang kontrol ang ehekutibo sa lehislatura. Yan po ang pinakamadaling salag dyan eventually. Maari ho naman ding maobliga ang Kongreso. Kung gagawin po itong certified urgent na mga panukalang batas. At dyan tayo magkakaalaman kasi pag certified urgent, after po mga kapatid ng second reading, in 3 days, pasado ang mga panukalang batas na yan. Kung seryoso sila. Kung gusto nila. Okay. Ngayon ang tanong, yan ba ay totoo o haka-haka lang? Column po naman ni Jaris Bondok. Ang title nito, Malacanang continues to scam us 92 million PhilHealth members. Ito ho yung mga kwentada na pinag-uusapan po natin at ang utang sa atin ng gobyerno para po sa ating pangangailangan medikal. Ito ho napakainam pong ipaliwanag nito para ho na talaga natin mabaon sa ating isipan ito hong malaking pagkukulang na ito ng ating pong estado. Tunghayan natin itong budget. Ayan, kasi Na lagi nagmamadali sa tagal haba ng panahon, talagang tayo ay nagugulat na nagmamadali sila. Lagi. Pag patapos na yung 2026, doon nila raratratin yan. Oo, sige ho. Ang Kongreso, bakit ba lagi nagmamadali? Para bagang napaka-busy nila, no? May mga masisipag, may mga nagpapagal, may